po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating kagalang-galang na guro, Ginang Mercy. Magandang araw, ma'am. Ngayong umaga ay ating tatalakayin ang napapatungkol sa mga batas kaugnay sa kalikasan. So marami tayong mga batas na alam, ngunit ang napapatungkol sa likasan ay bihira lamang. So ngayon, ano nga ba ang batas? So kung aalamin natin, ang mga batas talaga ay napapatungkol kung paano ito ipina-implementa ng ating pamahalaan. Pero ngayon ay tatalakayin natin ang mga batas na ito. So, before that, ano nga ba ang batas? Ang batas ay isang legal na patakaran ipinapatupad ng mga kinauukulan tungo sa maayos na lipunan. So, pinapatupad ito sa mga taong may otoridad. Pangalawa, ang hindi pagsunod ay mga nahulugan ng parusa o multa. Natatandaan ba natin na kung may mga taong hindi sumusunod ng batas ay may parusa talaga o may nakahandang kapalit nito na hindi nila pagsunod. Kaya, pangatlo, ay may mga batas pang administratibo. Maraming mga uri ng batas na ating nalalaman. Isa na rito ang pang-administratibo, pang-relihiyon, pang-politika, at marami pang iba. Pero ngayon ay focus natin ang batas pangkalikasan. So kung tatanungin natin, kung darating ang salitang eco-batas, ano nga ba? From the word eco is nangangahulugang kalikasan. So ang batas ay nangangahulugang mga law o mga sinusunod ng mga tao. So ngayon ay tatalakayin natin kung ano ang eco-batas. Ang eco-batas ay focus nito ang pagpapanatiling maayos at may pagpapahalaga ang bawat isa sa atin para sa ating inang kalikasan. Hinggil rin dito ang pag-iingat, pag-aalaga ng ating kalikasan. So, mahalaga ang eco-batas dahil mas napapakita nito kung paano natin pinapahalagahan ang kalikasan at ang mga nakatagong yaman nito, kagaya na lamang ng mga hayop, mga halaman, mga kahoy na ating ginagamit pang araw-araw nating pamumuhay. So ang eco-batas ay sila ang nagpoproteksyon at nagpapanatili maayos ang bawat nilalang na nakatira dito. So ngayon ay tatalakayin na natin ang mga batas pangkalikasan. So ang mga batas pangkalikasan ay proteksyon ito sa mga tao, hindi lang sa mga tao, sa mga hayop at marami pang iba. So ngayon ay dumako na tayo sa batas pangkalikasan. So may tinatawag tayong batas na ipinatupad ng ating pamahalaan na tinatawag ng DNR Administrative Order number 39 Series of 1997, the Chemical Control Order for Cyanide Compounds. So ang cyanide compounds ay isang chemical na may halong metallic side at hydrogen cyanide na kayang lasunin ang buong parte ng karagatan kung hindi maayos ang pagkagamit nito. At pwedeng magresulta ng pagkawala ng mga isda at iba pang nilalang na nakatira sa dagat. So kinakailangan na sa pamamagitan ng pagtulong ng pamahalaan, mas nare-resolba ang mga laso na inilalagay ng mga tao sa karagatan. Ito ay pinatupad ng DNR upang mabawasan at ang masasamang na itudulot ng hindi tamang pagtapon ng basura at pagtapon ng mga nakakalasang kemikal sa katawan ng karagatan upang mas mapanatiling mayaman ang ating inang kalikasan. So may tinatawag tayong Administrative Order number 29 Series of 1992. Ang pagtapon ng kemikal sa katawan ng tao ay may reaksyon ito at may masamang na idudulot ito sa kalikasan. So ang batas na ito ay sumasakop sa pakikipagkalakalan, paggawa, pagproseso, paggamit, pagtatago, pagpupuslit, pagbebenta at pagtatapon ng mga kemikal na sa isang lugar. So, ang batas na ito ay kumikilala bilang proteksyon na rin sa tao na maging responsable sa kanyang mga ginagawa. So, punta na tayo sa pangatlong batas. May tinatawag tayong DNR Administrative Order number 37 Series of 1998. So, ang batas na
ito ay pagbibigay ng pantay-pantay at balanseng sosyo-ekonomiko, paglago at proteksyon sa pamamagitan ng paggamit at pagmamanage ng mga ginagamit ng mga tao, ginagawa ng isang tao. Kalakip nito ang pagproteksyon at paghubog sa magandang kalidad galing sa kapaligiran, hindi lang ngayong henerasyon, kundi hanggang sa ating kinabukasan. At ang pang-apat naman ay ang DENR Administrative Order No. 34 July 14, 1998. Ito ay naglalayong makapagbigay ng technical, financial at marketing assistance at magandang koleksyon ng gobyerno. Ito ay may layunin para magkaroon ng maayos at sistematikong disposisyon ang maliliit na minahan sa ating bansa. Ito ay para ma-regulate ang mga maliliit na industriya ng minahan sa mga nakikita at mapasunod para sa kanilang pagunlad at pagiging produktibo. At ang panglimang batas naman ay ang DENR Administrative Order No. 9640 Series of 1996, December 19, 1996, the revised implementing rules and regulation of Republic Act No. 7942. Ito ay nagsasabi na ang lahat ng mineral na resources sa publiko at pribadong lupain sa ekonomiko ng teritoryo ng Pilipinas ay pagmamay-ari ng Estado. Ito ay responsibilidad ng Estado para ma-develop, ma-utilize at pangalagaan sa pamamagitan ng pinagsanib na pwersa ng publiko at ng mga pribadong sektor. At ang pang-anim naman na batas ay ang DENR Administrative Order No. 2000-251 June 21, 2000. Ito ay naglalayong magbigay ng proteksyon sa ating kapaligiran. At ang pangpito naman ay ang DENR Administrative Order No. 2007 established the marketing and identification system for threatened wildlife species in captivity and providing guidelines thereof pursuant to Republic Act 9147, or also known as the Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001. Ito ay isang batas na naglalayong magbigay ng proteksyon at pangangalaga sa mga wildlife resources. Ito ay kilala bilang pangangalaga at proteksyon sa mga wildlife resources, Batas 2001, at ang paghihigpit sa pagpapatupad ng batas upang makapagbigay ng maayos na mapagkakakilanlan sa mga threatened wildlife species dito sa ating bansa. Sa pangkalahatan, ang mga ekobatas na ito ay mahalaga upang mas mapangalagaan at maprotektahan natin ang lahat ng likas na yaman na bigay sa atin ng ating inang kalikasan. At yun lamang po at maraming